The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. God is Jesus, the Anointed One. Okay, JA1 Culture. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Purihin po ang salita ng Diyos. Okay. So, sa panahon po natin, mga kapatid, parang kung ano-ano na nangyayari, no? Hindi naman dati nangyayari, pero yung kakaiba po ang kilos ng Diyos ngayon, o kakaiba na ang nangyayari sa ating mundo. May tigmaan, okay, maraming balita na talagang hindi maganda. Ibig sabihin lang nito, mga kapatid, ay parang nasa panahon tayo ng end times na. Okay, so dapat ang ating kilos ay kilos end times na. Okay, so yung mga ang isip nila ay end times na, so sila ang isip nila ay talagang itong mga taong nagpupursige. Bakit? Nakikita po natin, kahit po kami ngayon ay merong ang kamatayan po ay kusang nadating. Sino po dito na alam na kanyang buhay ay alam kung hanggang saan nalaan? May nakakaalam po ba? Wala. Buti naman wala. Okay. Hindi natin alam ang ating buhay. Kasi nga, mayroong may sakit. Mas nauna pa yung walang sakit. Hindi natin yung alam yung kamatayan, yung ating ending. Kasi kami po ay mayroong patay ngayon sa Batangas. At ito po ay ninang ko at saka pinsan ko. Pinsan po ni Pastor Baby. First cousin po ito. Namatay kahapon. At kami ay nagtaka. Bakit? Sapagkat siya'y nag-aalaga ng may sakit. Ngunit nauna pa sa may sakit. Kami nagtaka. Sabi ko, naisip ko na lang, talagang ang buhay, hindi mo alam kung kailan. Kaya hindi natin kailangang ipaghambog ang tayo'y malakas eh. Tayo ay walang sakit eh. Minsan yung walang sakit, mas nauuna pa. Minsan sasabihin natin, bata pa tayo. Ang daming balita. Bata, namatay. Amen? So, ang topic natin pag-uusapan ngayon ay, sabihin mo sa katabi, heavenly wisdom. Heavenly wisdom. Sino po dito ang totoo po sa kanyang sarili na gustong-gustong magkaroon ng heavenly wisdom? Amen. Yung karunungan. Okay. So, hindi lang po yung karunungan na mayroon dito sa mundo, kundi karunungan na mayroon sa langit. Okay. So, ang karunungan o dunong ay tumutukoy sa malalim na pagkaunawa o kakayahang gumamit ng kaalaman sa wastong paraan. Isa itong marunong o matalinong pag-iisip o kaisipan o pangunawa sa tama at mali. At pagkakaroon ng matinong pag-iisip. Sino po ditong may matinong pag-iisip? Amen. Yan daw po'y karunungan. Okay, o pinag-aralan. May kaugnayan ito sa sentido común at talino at tining ng pag-iisip. So, yun daw po ang taong matatalino sa mundong ito. Mayroong alam ang tama at mali, mayroong pinag-aralan. So, sabi nga ng Bible pilitin yung makuha ang karunungan kahit na gaano ito kamahal. Sinasabi po yan ng Proverbs. Kaya po tayo, kung mapapansin ninyo, sa mundo pong ito, tayo po ay nag-aaral. Kung bakit po tayo, nursery pa lang tayo nag-aaral na halos 13 years o more than 13 years na tayo nag-aaral para lang tayo magkaroon ng karunungan. At sa pag-aaral po natin, mga kapatid, hindi po yung libre. Ang iba ay talagang gumagastos, ang iba ay nasa nursery pa lang, ay talagang nasa private na. Magkano binabayad sa isang taon? Ay hindi lang isang taon ng pag-aaral. Almost mahigit isang dekada.
ang pag-aaral. So, maraming pera ang uubusin. Amen? Amen. Okay, sino po dito nag-aaral? Sino po dito ang tapos na mag-aaral? Amen. Oh, lahat, alam ko naman, lahat ay nag-aaral dito eh. Kahit si nanay eh. Nag-aaral yan. Yung kanyang pagpending hindi basta naman lumitaw sa kanya eh. Nakikita yan. Okay, yun po ang sinasabi ng Bible. At kung mapapansin po natin, at nakakahanga po yung mga taong matatalino. At mapapansin po natin sa mga taong matatalino, ito yung mga top 1 lagi sa klase. Dean's Lister. Sino po dito yung laging kasama sa top? Tapon. Praise God, merong isa doon. At kung ikaw naman ay kolehiyo, ikaw ay cum laude. Summa cum laude. Magna cum laude. Iba masasabi ko eh. Okay, yan po. Sino po dito magna cum laude? Wala? Ako na? Ay, wala? Ay, praise God. Alam niyo mga ganon? Nakakahanga po yan. Sapagkat hindi po lahat nabibiyayaan ng Diyos ng ganung talino. At kapag ito'y merong ganung talino, abay, mapalad ka. Amen. Pinagpala ka. Pero ito na ang nakakalungkot. May mga tao na humahanga. Dapat namang hangaan eh. Kasi hindi ordinary. Pero hindi po tayo natatapos na tayo ay ipinagmamalaki lang natin. Lalo ng ating mga anak ay talagang may pinag-aralan, laging kasama sa top. Masaya tayo, okay yon. Pero hindi po tayo matatapos doon na tayo masaya lang dahil ang ating anak ay laging kasama sa top. Mas masaya tayo kung ang ating anak ay mayroong relasyon sa ating Diyos. Amen. Kasi kahit pa ikaw ang pinakamarunong, pinakamagaling at pinakamatalino sa mundong ito, walang saysay po sa ating Diyos eh. Kasi yung runong na mayroong ka dito, kapag natawala ka na sa mundong ito, tapos na. Amen? Pero sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 19, sapagkat ang karunungan ng mundo ay kamangmangan lamang sa paningin ng Diyos. Ayon nga sa kasulatan, hinuhuli ng Diyos ang marurunong sa kanilang katusuhan. So, yan po ang sabi ng Bible. Ulitin ko po. Hindi ko po sinasabi na masama po o maging matalino sa mundo. Ano po siya ang pinapaunawa po sa atin ng Diyos? Huwag nating kalimutan na magkaroon ng karunungan mula sa ating Diyos. Kasi ang itinuturo po ng Diyos ay hindi lang pang mundo, kahit pang eternal life. Hindi lang tayo makikinabang dito sa mundong ito, kundi pakikinabangan natin hanggang habang buhay. Amen? Kaya minsan yung karunungan ng mundo, yung talino ng tao, hindi po natin minsan makita na ito pa yung may karunungan. Kasi minsan yung mga taong matalino, sila pang marunong mandaya ng kapwa. Sila pa yung matalino, pero nang mamaliit ng kapwa. Kaya masasabi mo na lang, kala ko ito may pinag-aralan. Pero grabing maliit ng kapwa. Grabing magsalita ng hindi maganda sa kapwa. Sayang yung talino, hindi makita yung karunungan. Sapagkat ang tunay na karunungan ay pagkaunawa ng tama at mali. Iba po ang knowledge sa wisdom. Ang may knowledge, alam mo lang, marami kang alam. Pero hindi mo sinasabuhay, hindi nakikita sa iyo. Pero ang wisdom, may sapat kang kaalaman pero nakikita sa iyong pamumuhay. Amen? Yun po ang pagkakaiba. Kaya minsan, mas hinahangaan pa ng Diyos ang mga taong mangmang. Bakit? Mas nakikita ng Panginoon ang kanyang kapurihan. Kaya kayo, kapag kayo po'y ginamit ng ating Diyos, at kayo minsan ay naimbitahan at kayo nakapagsalita, at napahanga ang tao sa inyo, sabi, hindi naman yun nag-aaral eh. Bakit yun ay may kakaibang galing? May kakaibang talento. Bakit nakikita ang kapurihan ng ating Diyos sa mga taong mangmang? Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 1, mas pinipili ng Panginoon ang mga mangmang para hiyain ang matatalino. Pinipili ng Diyos ang naturing ang mahihina ng mundong ito para hiyain ang malalakas. Bakit? Gusto ng Diyos na makita ang glory niya sa mga taong pinili niya. Kasi yung matatalino, kapag yan ay nagsalita,
yan ay may isang magandang ginawa. Ay sabihin ng tao, kaya naman nagagawa niya matalino. Nasaan doon si Lord? Sapagkat ang karunungan ay sa Diyos lang nagmumula. Sabihin mo yung sa katabi, ikaw ang tunay na matalino. Tunay na matalino. Bakit nakikinig ng salita ng Diyos? Ano bang karunungan ang pag-aaralan natin ngayon? Nakalooban ng ating Diyos. Kasi sa topic po natin ngayon is heavenly wisdom. Ibig sabihin, ang ating pag-uusapan po mga kapatid ay hindi lang ang sakop nito ay dito sa mundong ito, kundi pang eternal life. Okay? Kahit wala ka na sa mundong ito, pakikinabangan mo sa atin sa kabilang buhay. At mapalad yung mga taong tumanggap ng karunungan ng Diyos. Dahil habang nandito ka pa sa mundong ito, pinapakinabangan mo na. Amen? Kaya sabi po ng Bible, sa Kawikaan chapter 9, verse 10, sinabi ito kanina, Brother Rani, ang paggalang sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ay, hindi pala ito. Yung pala sa magulang. Ang paggalang sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkaunawa. So, kapag daw po tayo ay lumapit sa ating Diyos, ibig sabihin, sabi ng Bible, nagkakaroon na po tayo ng karunungan. Umpisa na pala yun. Bakit? Tinuturuan po tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. Kaya sabi po ng verse 5, ang paggalang sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan. Ang pagsunod sa ating Diyos ay nagpapakita po ng paggalang. At dahil ito mayroong kalakip na pangako, may karunungan. Bakit po may karunungan? Sapagkat yung mga tao po na lumalapit sa ating Diyos, nakikita po yung kababaang loob. At dahil nakikita yung kababaang loob, sila'y umaasa na hindi nila kayang mabuhay kung wala ang ating Diyos. Unless yung mga tao na matatalino na hindi tumatanggap sa ating Diyos, mas feeling nila parang hindi na nila kailangan ng ating Diyos. Bakit? Umaasa sa sariling lakas. Umaasa sa sarili ng karunungan. Na ang feeling nila hindi ko na kailangan ng Diyos. Ako naman ay mayaman na. Pagka ganun po ang isip ng tao, sa huling hininga niya, haharap pa rin siya sa ating Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, buti hindi ka gayon. Buti hindi ka gayon. With accent. Buti hindi ka gayon. Okay? Sapagkat ang lumalapit sa ating Diyos ay nagpapakita ng kababaang loob. Amen. Sabi po ng Kawikaan, sinabi ni Brother Rani, chapter 9 verse 11 and 12, sa pamamagitan ng karunungan, ahabang iyong buhay. Kung may karunungan, magdudulot ito sa iyo ng kabutihan, ngunit magdurusa kung ito'y iyong tatanggihan. Totoo po na ang pagpapakita ng paggalang natin sa ating Diyos, okay, o pagsunod sa ating Diyos, ay nagpapakita po ng karunungan. Amen? Kaya sabi po, kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng kaalaman Sapagkat hindi po ito itinuturo sa iba. Sa inuman ka ay mayroong Bible study. Wala naman Ang mapapakinggan mo sa inuman, mostly, yung yabangan. Ay, wala kayo sa lulo ko. Ganyan. Yung kanya-kanya, kasi ang lalaki doon lang nakapaglabas ng kanyang saloobin Okay? So, yun po. Kaya sabi ng Efeso chapter 6 verse 2 and 3, igalang niyo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Kapag ikaw ay lumapit sa ating Diyos, mayroon kang karunungan at nababasa mo yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po hindi pansit ang nagpapahaba ng buhay ng tao. Sino po dito naniniwala na pansit ang nagpapahaba ng buhay ng tao? Okay? Hindi Kaya mapapansin nyo yung mga tao na matulungin o magaling rumespeto sa kanilang magulang, hahaba ang kanyang buhay. Kaya ako naniniwala si Tatay Earth, mahaba ang buhay niya. Bakit? Naniniwala ako ngayon gumalang at narespeto ang kanyang magulang. Kaya pansinin niyo yung mga taong hindi marunong rumespeto sa kanilang magulang, yung ang bibig ay walang puntriya, bilangin yung panahon. Amen? Kasi tunay po ang salita ng Diyos. Okay? Sino po dito ang gusto ng karunungan? Isa
isa pa, sino po dito ang gusto ng karunungan? Amen! Okay, sabi niyo yun ha. Baka kayo amen lang ha. Sino nga ayaw sa karunungan? Tinuturuan po tayo ng Diyos kung paano tayo mamuhay ng may karunungan. Ito po'y parang part ng aking last topic din eh. Sabi po ng Salmo chapter 90 verse 12. Sabi dito, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maigsi lang, upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. So, yan po ang sinasabi ng Bible. Ipaunawa daw po sa tao na ang buhay ay maigsi lamang. Pagka naunawaan ng tao na kanyang buhay sa mundong ito'y pansamantala lamang, yun daw po'y mamumuhay ng may karunungan. Bakit? Kapag ikaw ay alam mo ang buhay may pansamantala lang dito sa lupa at alam mong limit lang, ikaw ay laging mabuti yung gagawin. Hindi mo sasayangin ang iyong oras. Lahat ng kabutihan ay gagawin mo para sa ating Diyos. Okay, kaya kung mapapansin po natin, marami po sa Bible o karakter sa Bible ang binigyan ng Diyos ng karunungan. Isa ni dyan si David. Bakit? Bagamat ang kanyang mga kapatid ay aral sa labanan ng Israel at siya ay mga tauhan ni Haring Saul. Okay, pero si David, pinili ng Diyos, bunso. Grabe yung pagkapili ng Diyos, hindi po basta. Pero may isang pasto lang, tapos patutumbahin ng isang Pilisteo yung si Goliath. Samantalang hindi naman siya nag-train ng pagiging army, hindi tulad ng kanyang mga kapatid. Isang pong karunungan yun, na pinili siya ng Diyos at sinamahan. Sino pa po? Si Solomon, na binigyan ng matinding karunungan at naging matalino sa panahon niya. Okay, sa mga may alam ng kwentong ito, grabe yung karunungan ni Solomon na ibinigay ng Diyos. Sino pa? Si Job, na kahit nawala sa kanya ang lahat ng sports car niya, yung mga bahay niya, resort niya, nawala. Okay, lahat ng bagay nawala. Dati na ang kanyang katawan, pero may sakit pa, pero dahil sa wisdom na ipinagkatiwala sa kanyang Diyos, natutuhan pa niyang itaas ng kanyang kamay at magpuri sa ating Diyos. Ay kung sa panahon po natin ngayon, naku, nawala lang ang aso ko, gusto mo nang umabsit niya ng gawain. Aso lang ngayon, nawala lang ang iyong wallet, wala na. 20 pesos lang ang malalaman, hindi lang matindi. Pero noon si Saul, si Job, lahat nawala. Matalino po yun. Ibang karunungan yun. Si Maria, mas pinili niya ang salita ng Diyos kaysa mga bagay na pangangailangan ng katawan. Okay, kaya sabi po ng verse, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maigsi lang. Ibig sabihin, ang tao po ay mamamatay. Sino po dito ang ayaw mamatay? Kahit sabihin ninyo na ayaw kong mamatay, darating talaga sa tao ang kamatayan. Ba't ngayon, Pastor, ang ating pinag-uusapan ay puro kamatayan? Pwede na bang blessing? Pwede na bang iba? Ba't kayo takot na takot pag-uusap ay kamatayan? Lahat na may darating doon. Pero sabi ng Bible, may karunungan ang taong nag-iisip na ang buhay niya maigsi lamang. Amen? Itinuturo po sa atin kasi hindi po ito napapansin. Ang tao kaya hindi nakapaghanda, siya, tapos na. Kaya kawawa yung mga taong bigla na lang namatay. Hindi na paghanda na kanyang buhay. Amen? Patay na, namumblema pa. Sino po dito nagpe-pray na sinasabi sa Lord, Lord, turuan mo ako na maunawaan ko na ako ay mamamatay? May nagpe-pray po bang gano'n? Parehas naman wala talaga eh. Kaya nga ito'y tamang-tama ngayon na topic na kailangan pong maunawaan natin na tayo po'y pansamantala dito sa mundo at kailangan po tayong maghanda. Kaya sabi ng Bible, ang naghahanda ng kanyang katapusan ay may karunungan. Yan po lagi ang ipinapaunawa po sa atin ng Diyos. Sapagkat hindi po lahat itinuturo. Hindi na ituro ito. Bakit? Ang tao takot na takot mamatay. Pero isang karunungan ito na kailangan nating paghandaan. Bakit? Ang demonyo po, mga kapatid, kung itinuturo
ng Diyos na maigsi lang ang buhay, ang demonyo o ang kaaway natin ay tinuturo naman, dinidopokus niya ang kanyang ang isip ng tao. What? Mahaba pa ang buhay. Bata ka pa. Enjoy life. Yan po ang laging sinasabi ng kaaway. Dinadaya ang isip ng tao, dinidopokus para makalimutan niya na paghandaan ang kanyang buhay. Para hindi makuha ang karunungang kaloob ng Diyos. Bakit? Kaya ang tao, ang gagawin, aaksayahin ng kanyang buhay. Punta doon. Salit na makinig ng salita ng Diyos. Inuman muna tayo. Okay. Lakwatsa muna tayo. Talaga magpupuyat sa pagtutungit. Kahit talo na, diretso pa rin, umaasa pa rin makakabawi. Sayang. Sayang po. Nadadala ng kaaway. Nakukurap ang isip. Hindi makita yung karunungang sinasabi ng ating Diyos. Okay. Sabi po ng mga ngaral, chapter 7, verse 2, mas mabuti ang pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay ng mayroong handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. Okay. Grabe yung turo ng ating Diyos. Mapalad po tayo mga kapatid sapagkat mayroong salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin. Ang sabi po dito, mas mapalad daw po ang taong pumupunta sa bahay ng namatayan. Ano pong gusto na sabihin ng ating Diyos at ipaunawa po sa tao? Minsan pa gustong makita ng mga taong pupunta sa lamayan na gustong ipakita ng Diyos na ang buhay ng tao ay yun ang mangyayari. Mayroong katapusan. Yun po ang gustong ipaunawa ng salita ng Diyos. Kaya sabi, mas mabuti ang pumunta doon upang makita mo ng buhay mo isaglit laang. Talagang mayroong katapusan. Mayroong ending. Kaya sabi na po ng Bible, pagkat dapat alalahanin tayong mga buhay na si man ay nakatakdaring mamatay. Amen? Natatakot po ba kayo? Ano yung mga kapatid? Sabihin mo sa iyo sarili, ito'y isang karunungan. Isang karunungan. Okay. Yun po ang gusto laging ipaunawa ng ating Diyos sa tao. Na ayaw makita ng tao, takot na takot. Kaya ang demonyo, ang kaaway, ang gagawin niya, hindi. Mas mabuting pumunta sa may handaan. Bakit? Mayroong kaldereta, may putsero, may adobo, may sinunggao, mayroong ano pa. Aba, sino tatanggi? Ba, ito, may handaan, patay baboy. Yung pong gagawin ni Satan, hindi ka tatanggi. May pulutan, may red horse, aba. Ewan ko lang kung hindi ka pumunta. Yan po ang gagawin ni Satan para ikaw idayain. Para hindi mo makita yung karunungan gustong maipaunawa sa atin ng Diyos. Ikaw, saan ka pupunta? Sa lamayan? Sa may handaan? Sa bingguan, no? Sa bingguan. Parang may nagsasalita dyan sa bingguan Okay. So, yun po, ha? Ito po yung pinapaunawa po sa atin ng Diyos na gusto pong makita ng Diyos na tayo po ay mayroong katapusan. Yun po ang gustong ipaunawa ng salita ng Diyos sa mga ngaral. Pero sa halip na makita, minsan tayo po ay pumupunta sa lamayan. Sino po dito napunta sa mga ganon? Okay. Posible man hindi ka pumunta. Iba nga, hindi ka mag-anak na apunta Bakit may bingguhan? Sa halip na gusto makita, kaya pinupunta na makita yung namatayan para magpaalala na ikaw ay mamamatay din, may katapusan ka din. Ang iniintindi, nagmamadyong, nagbabaraha, nagpupusoy. Yan po ang ginagawa ng tao. Minsan nasa likod, naglulutuan, tapos nagkakainan. Amen? Tunay po ba? O tunay? Tunay. Minsan pagkukwentuhan ang buhay ng namatayan.
Pero never pag-uusapan ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan. Hindi pag-uusapan. Bakit takot? Pero mostly sa mga ganyang namatayan, kahit po ang tao minsan ay sobrang sama, ay lagi nga mga tao ay mabuti yan, kabait na yan eh. Ba't nga pag namamatay ang tao, nabait? Okay, so praise God. So yun po ang gustong ipaunawa po sa atin ng Diyos. Makita yung heavenly wisdom na kaloob ng Diyos. Sino pong nakikita ngayon ng karunungan? Amen. Sino pong gustong paghandaan din ang kanyang buhay? Amen. Hindi lang dito sa lupa, kundi sa pagharap natin sa ating Diyos. Amen. Kaya sabi po ng mga ngaral, chapter 7, verse 4, mangmangang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Biblical po sinasabi ng Bible. Okay? Ang taong mangmang ay inaalis sa kanyang isip na ang buhay ay maiksi lang. Yun ang tao na mangmang. Okay? So, kaya ang iintindihin ng mga taong mangmang ay magpakasaya na lang sa mundong ito. Magpabanding-banding na lang. Yan ang iintindihin nila. Okay? Pumunta sa kung saan nila gusto. Makipag-inuman, mag-cutting classes. Makipagbarkada at sumakati sa motor at na-aksidente. Nakalimutan ng mangmang na ang maiksi lang kanyang buhay. Alay, bata pa naman ako eh. Hindi pa naman ako mamamatay. Malakas pa ako sa kalabaw. Imposible ako'y mamatay agad. Yan po ang daya ng kaaway na ilalagay sa isip ng tao. Kaya pag na-aksidente, patay. Kung buhay pala, kung yun inasa, sasabi sa isip no, nako'y maiksi lang talagang buhay. Pero yung nabalitaan nyo ngayon, mga kapatid, sabihin mo, sa'yo patabi, ikaw yun. Okay. Ay iniisip niya na ang buhay ay maiksi lamang. Bakit? Kasi tinitingnan niya, ano bang edad ko na ngayon? Ano bang katatayuan ko na ngayon? Ina-analyze ang kanyang buhay sa mundong ito. Kaya sabi po ng Bible, sa Awit chapter 90 verse 10, buhay namin may umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dus at hirap pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Okay, so ang buhay daw po ng tao ay 70, 80 kung malakas. Kaya mapalad yung mga taong umaabot sa ganito eh. Okay, yun lang daw pong buhay ng tao kung malakas. At kung hihigit na dyan, merong dusa na o hirap. Kaya kung ang mga taong matalino, inaanalis, anong edad ko na ngayon? 50 na ako eh. Kailangan talaga magmadali na ako. Yan pong matatalino, pinaghahandaan. Ina-analyze ng buhay sa mundo'y sayang kung ako'y mag-ano pa. Kung ako'y magwawalwal pa. Kaya matatalino po yung mga taong naghahanda. Amen? Kaya ulitin ko po mga kapatid, kung iniisip mo na ikaw ay pansamantala lang dito sa mundong ito, ikaw ay mamumuhay ng may karunungan. Meron kang heavenly wisdom. Kaya sabi po ng Genesis chapter 3 verse 8 and 9, pagdating ng hapon, narinig nila lumalakad ng Panginoong Diyos sa halamanan, kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoon ng Diyos ang lalaki, nasaan ka? Kita po nyo, nagkaroon agad ng pagkahiwalay. Abay, nagtatago, lumayo na ang tao, natakot na dahil nagkasala. Kaya dahil po sa pagsuway ng tao sa utos ng ating Diyos, ito'y nagkaroon ng kamatayang spiritual o pagkahiwalay ang relasyon sa ating Diyos. Bakit? Nagkasala. Kaya kapag kayo po'y nagkakasala, lumalayo po yung relasyon natin sa Diyos. Nagkakaroon po ng spirituality ang tao sa ating Diyos. Kaya sabi po ng Isaiah chapter 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Okay? Kaya tayo po bilang tayo tumanggap sa ating Diyos, dapat po tayo ang relasyon natin palapit sa Diyos. Hindi po maaaring tayo palayo ng palayo. Kaya may mga tao na hindi dinidinig ang prayer, kaya sabi ng Bible, at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Bakit? Malayo kayo sa ating Diyos.
malayo ang relasyon nyo sa ating Diyos. Kaya sabi po ng Kawikaan, chapter 28, verse 9, hindi po ata ito nasulat. Sabi po doon, ang panalangin ng taong hindi sumusunod kay Yahweh ay karumal-dumal. Kaya po pala, mayroong mga prayers tayo na hindi dinidinig sapagkat nararamdaman ng Diyos na ikaw ay malayo sa Kanya. Ibig sabihin, namumuhay ka sa kasalanan. Okay? Dapat po tayo ay palapit sa Diyos, hindi palayo. At ang kasalanan po, o pamumuhay sa kasalanan, ang nagiging hadlang para tayo'y mapalayo sa ating Diyos. Kalabitin mo yung katabi. Narinig mo yun. Lahat po ng ating kasalanan ay mayroong kabayaran. Sabi po ng Bible yan. Kaya mga kapatid, na ang lahat po na nagkasala sa ating Diyos, ang tingin po ng ating Diyos sa mga taong namumuhay sa kasalanan ay patay. Kaya minsan kahit ikaw ay kumakain, ikaw ay naglalakad, okay, ang tingin sa iyo ng Diyos ay patay pag ikaw ay walang relasyon sa Kanya. Pero buti na lang mga kapatid, maaaring maibalik natin ang ating relasyon sa ating Diyos kung tatanggapin mo ang ating Panginoon bilang Diyos as sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Yung magkakaroon ng relasyon, marerestore ang ating relasyon sa ating Diyos, at dahil doon tayo'y patuloy na lalapit sa ating Diyos. Yung dating spiritually dead na tinanggap ng tao dahil sa kasalanan ay nagkakaroon ng eternal life. Sino pong may gusto noon? Amen. Na kahit pa dumating sa buhay na tayo ay mamatay sa mundong ito, hindi po matatapos ang buhay natin, kundi yung ating espiritu'y lilipat lang ng posisyon. Amen. Ganun lang yun. Yung ating espiritu ang ating pinaghahandaan. Kaya sabi ng Roma chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya lahat ng tumanggap po sa ating Diyos, ano po ang unang na-experience nyo? Mayroong kapayapaan. Yung mga tumanggap sa ating Diyos, nararamdaman agad yun. Parang ang sarap ng buhay. Parang nakarelease ako. Yun po mga tinanggap. Kaya habang tayo po'y nasa mundo pang ito, huwag po tayong papayag na tayo po ay malayo ang relasyon sa ating Diyos. Okay? Kaya yung mga tao kung bakit po natatakot sila, sapagkat kahit po sa physical, sa mundong ito, kaya sila itakot, hindi ready. Minsan sa literal na buhay, hindi ready iwanan ang kanilang mga anak. Bakit? Ay nag-aaway-aaway pa eh. O paano pag nawala ang magulang? Baka yun ay magkagulo. Kaya minsan kahit may nakikinig na tayo ng salita ng Diyos, may mga tao pa rin na hindi takot pa rin. Bakit? Hindi ready ang kanilang espiritu. Parang feeling nila sa langit kaya ang punta ko? Nag-iisip pa eh. Amen? Takot. Hindi handa. Sa madalit sabi. Kaya sabi ng Bible sa Matthew chapter 10 verse 28, huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Kaya po sabi ng Bible, huwag natin daw katakutan ang may kakayahang pumatay ng pisikal, kundi matakot daw po tayo sa Diyos na kayang pumatay ng pisikal at kayang magdala sa apoy ng impyerno. Tanging ang Diyos lang ang nakakagawa noon. Okay? Doon po tayo matakot sa Diyos. Ang pagkatakot po natin sa Diyos ay isang karunungan. Hindi naman tayo matatakot sa Diyos dahil magpapalipin eh. Hindi. Yun po yung pakinabang. Tayo po yung nagkakaroon ng conviction. Kaya pag may takot sa Diyos, ewan ko lang kung makagawa ka ng masama. Ewan ko lang kung magloko sa iyong asawa. Ay kahit saan tanda ko yung naisip, meron kong conviction. Bakit mayroon Diyos ka? Dahil may takot ka sa Diyos, hindi mo kayang gawin ng masama. Amen? Kaya yung po sinasabi ng Psalms 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? Ang pagkatakot mo sa ating Diyos ay pasimula mo pa ng karunungan. Okay. So, ito po nakakatakot. May mga tao po na ayaw tanggapin ang ating Diyos. Wala po tayong magagawa pagka ganun. Basta ang sabi ng Diyos ay naibigay mo na, nasabi mo na, ay di okay na yun.
tanggapin nila o hindi, eh, okay na yun. Kaya sabi pa ng Old Testament, pag hindi tinanggap sa bahay, hindi ipagpag mo iyong paa. Yung pang sinasabi noon. Pero, may mga tao po, nakapahamakan po ang kanilang dadatnan. Na kahit po tayo, minsan nakakilala na sa ating Diyos, nag-backslide pa, tumalikod pa. Nakita na yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, tumalikod pa. Nakakatakot po yung mga ganon. Bakit? Sabi po ng Hebrew, chapter 10, verse 26 and 27, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Verse 27, itong sabi, ang naghihintay na lamang sa atin ay mga kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi, buti na lang hindi ka kasama sa napahamak, ikaw ay nakasama sa naligtas. Praise God. Amen? Isa pa, Revelation chapter 20 verse 14 and 15, pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay pangalawang kamatayan. Verse 15, itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So napakalinaw po niyan mga kapatid. Kung iisipin natin ay totoo ba? Pero lahat po ng salita ng Diyos ay tunay at totoo. Hindi lang po tayo mangharap na ang ating pangalan ay nakasulat na tatanggap ng ayuda. May 5,000. Nangunguna pa. Kundi mas pangarapin po natin na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At yung pong mga taong tumanggap sa ating Diyos ng totoo sa kanyang puso, ay isinusulat ng anghel sa aklat ng buhay. Kaya po kung ikaw, alam mo sa iyong sarili na tinanggap mo ng totohanan ng ating Diyos, nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Amen? So, muli paalala po sa atin ng Diyos sa Efeso chapter 5 verse 15 and 16, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino. Sabihin mo sa katabi, matalino. Okay. At di tulad ng mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan. Ang na ikaw ay namatay na, namumblema pa iyong mga kamag-anak, ang iyong anak. Namumblema pa kung saan kukuha ng panlibing. Pero isang karunungan, kapag ikaw nakapaghanda, namatay ka na, pagpapala ka pa. Amen? Kaya po, huwag kayong matakot na, naku, iyan, ba't ka kukuha ng insurance? Hindi pa naman mamatay. Naku, hindi lang kaya kang maghahanda, pagpatay na maghanda ka, habang hindi pa. Amen? Sino pong excited na? Ang ating Diyos, hindi ka pa mawawala sa mundong ito. Okay. Okay, tayo po ay tumayo. Tayo po ay